Yo, what's up sa inyo mga tol? Welcome back po muli sa aking channel. Ito mga tol, pag-uusapan natin yung tatlong bagay na kailangan mo malaman dito sa pagiging Grab driver. At una natin pag-uusapan yung 10,000 slot na ilalabas ngayong April 10, 2024. Lahat ba talaga makakapasok dyan at sino-sino ba dapat ang priority dyan? Pangalawang pag-uusapan natin mga tol, dito sa pagiging Grab driver, kasi nga dami nang tatanong sa akin na ito kaya ba na hulugan yung sasakyan kung iaasa lang natin sa Grab? Yan pa. Pangalawa yan Pangatlo, yung mga fixer mga tol. Kamusta naman ang mga fixer? Totoo ba yan o scam? So yan yung tatlong bagay nun mga tol. So unahin natin yung 10,000 na ilalabas ng LTFRB kung lahat ba makakapasok dito sa Grab. So yan. Okay, usahan na natin Tatapatin ko na kayo mga tol. Ayon kasi sa akin source at saka sa mga group na sinalihan ko na nagpasa ng mga evidence na dun sa 10,000 na ilalabas ng LTFRB ay lahat po yun ng bago na mag-a-apply ngayon na hindi po makakapasok. Hindi po para sa lahat yun mga tol. Alam mo ba kung sino yung mga priority? Unang-una yung mga naka-CPC na, yung meron ng prangkisa dito sa Grab o sa LTFRB. Sila po ang priority dahil yung sasakyan nila luma na, kailangan nila magpalit ng bago. Ganun yung mga tol. Yung prangkisa na nila yon, pwede silang magpalit ng bagong sasakyan at pwede nilang gamitin yon. So sila po ang priority dyan. Pangalawa naman, yung mga nakapila noong Grab Caravan nung nakaraang taon, June, kung hindi ako nagkakamali, mga June yun, 2023. Nagkaroon po ng Grab Caravan dyan sa may PICC, Manila. Pasay yata yun mga tol. Nagkaroon po ng Grab Caravan dyan at hindi po lahat dyan ay nakabiyahe. Kaya yung mga nakapila dyan at nakapagbayad na kay Grab, sila po ang priority na makapasok ngayong April 10. So yun mga tol, nakapila kasi sila at nagbayad na. Ang bayad po kasi kapag 4-seater, ang in-apply mo dito kay Grab ay 6,000. Tapos si Grab na ang mag-aasikaso para sa inyong prangkisa doon kay LTFRB. Ganun po yung mga tol. So kailangan nyo lang na mag-attend ng hearing para makakuha kayo ng CPC. Kapag hindi kayo nag-attend ng hearing, madidismiss po yan. So useless. So madideactivate din kayo. So yan mga tol. Yun po yung mga priority, hindi po lahat Yung mga bago naman, nakakakuha lang ng sasakyan ngayon, tsambahan na lang siguro kung sakaling umabot ka. Kasi sa haba ba naman ng pila, sa haba ng gustong pumasok dyan kay Grab, pinipilaan talaga yan. At sa dami na gustong pumasok, yung mga tol, swerte na nga lang dito na makapasok kay Grab Nakadepende na lang siguro kung meron ka dito kakilala. Pero kung wala, kailangan mo ng pera para makapasok agad kay Grab. So ganun po yung pera. Kung halimbawa kapos ka sa pera, may hirapan ka po. Kasi kung halimbawa wala kang pera tapos mag-apply ka lang ng driver, may hirapan ka po makahanap ng operator. Maniwala ka sa akin, naranasan ko kasi yan. Pero yung iba naman nakahanap naman, yun yung mga datihang driver na sa Grab. So yun, pag-usapan na natin yung mga tol So ayun mga tol, pumunta naman tayo sa pangalawang tanong. Ang tanong doon, kaya bang hulugan ang sasakyan kapag iaasa natin kay Grab? Ayan, nakadepende po yung mga tol, kaya at hindi kaya. Bakit? So unahin natin yung kaya. Alam nyo mga tol, kung dalawa po ang source of income nyo, kaya po talagang hulugan. Alam nyo kung bakit? Kasi kukunin natin yung idea, halimbawa nangungupahan kayo o marami kayong bayaran na bills sa bahay, tapos nag-aaral yung mga anak nyo. So yan, mga yan mga tol, mga usapin niya na malalalim na. Pero susubukan kong ipaliwanag sa inyo, sana magkaroon kayo ng konting idea. So ito mga tol, kapag depende kasi yan mga tol, kaya bang hulugan o hindi? Ang sagot ko doon, hindi. Tapos kaya. Nakadepende po kasi yan sa kategory ng sasakyan mo. Halimbawa, Innova yung kinuha mong sasakyan. Naku po, ang monthly po niya nasa 27 o 28,000 mga tol, Pero nakadepende po yan kung mas mataas po ang down nyo. So, ang mga monthly nyo dyan ay nasa 24,000.
So nakadepende po pa po yan sa ganda ng Innova kasi tatlong variant yan eh. Base model, tapos yung secondary, tapos yung pinaka top of the line nila. So doon na lang tayo sa base model na ang monthly ay nasa 27 o 28,000 mga tol. Ngayon, kaya bang hulugan kapag naka-Innova ka? Hindi po. Hindi kapag ang source of income nyo ay pang sa Grab lang. Kumbaga, sa kinikita mo sa Grab, nandun na yung pagkain, andun na yung pambayad ng bills, pambaon ng mga anak mo, at pangkain nyo araw-araw. So, kung dun mo lahat kukunin, tapos panghulog pa ng sasakyan, may hirapan ka dyan mga tol. Depende na lang kung yung asawa mo merong source of income. So kahit paano makatulong. So kaya. At nakadepende pa yun sa sipag mo. Kapag patamad-tamad ka, mahatakan ka ng sasakyan, sayang. Sayang ang effort. Napakahirap pa naman pumasok dito kay Grab. Kapag dinadaan sa legit. Ano? Kasi kapag hindi mo kasi dinaan sa legit, halimbawa dumaka sa fixer, mabilis naman pero madi-deactivate ka rin eh. Halimbawa yung iba kasi may nag-aalok dyan sa mga group, madami dyan eh, na mga fixer na kailangan mo magbayad ng 40 to 50,000 pesos. Pero madi-deactivate ka rin dyan kasi nga temporary PA lang yan. Ayun, kasi nga bakit ko nasabi temporary? Wala ka namang ate na na-hearing yan eh. Wala ka niyan sa portal kasi nga palakad nga yan, peke nga yan eh. So ganun lang mga tol, sana maintindihan nyo at ingat kayo dyan sa mga palakad na yan kasi nga hindi ko naman masasabi na hindi ko naman sinisiraan yung iba, no? Meron naman talaga dyan mga ilang na legit, pero ingat lang kayo, baka matsambahan kayo dun sa mga scammer. So yun lang mga tol. Ngayon, bumalik tayo dun sa topic natin, kung kaya bang hulugan o hindi. Doon naman tayo sa kaya. Halimbawa, ang kinuha nyo lang ng sasakyan, Mirage, Vios. So kaya na po yan. Kaya na pong hulugan. Kasi experience ko yan dito sa sasakyan na dala ko. Isang taon na ako rito. Mag-isang taon na. Kaya naman. Wala akong delay. Bayad agad. At nakakaipon agad ako ng pambayad ng sasakyan. Mga gastusin, maintenance. At bayarin sa bills sa bahay. May mga babayaran kasi alam naman natin, nag-aaral yung mga anak natin. So siguro karamihan dito sa pumapasok sa Grab pamilyado no? Depende na lang kung binata ka, napakaswerte mo, wala ka pa ganong isipin. So yun mga tol, pumunta naman tayo sa pangatlo, yung fixer. So kanina kung natatandaan nyo na medyo napahaging ko yung tungkol dun sa fixer na mag-ingat kayo dun. Ito lang masasabi ko sa inyo mga tol, meron kasi yun sa mga group na nagkalat ng mga fixer. At yung iba malupit pa nga nagkaaraw pa sila ng advertise na dito ganyan, sureball yan. May pinapangako sila na matik yan, nasa portal kayo. Ngayon, nasa portal nga kayo mga tol. Alam nyo ba kung kailan ang schedule ng hearing nyo? Kasi sinasabi kasi nila yun na package na yun for CPC at wala ka nang gagawin. Ando ka lang sa bahay mo. Malabo yun mga tol kasi alam ko kasi mga tol, pagka CPC kasi at nag-hearing kayo, so hindi talaga obra yung mga tol kailangan mo talaga umattend ng hearing kasi may hearing kasi yan. Kapag hindi ka umattend ng hearing sa LTFRB, madidismiss po ang inyong case number. Pag na-dismiss yan, deactivate po kayo nun, mahihirapan ulit kayo makapasok sa Grab. So dahil mapera ka at magbabayad ka ulit sa mga fixer para makapasok ka ulit kay Grab, tapos magiging pa ulit na lang yun mga tol. So ganun po, napakaselan po. Kaya ingat po kayo sa mga fixer. Marami po dyan nagkalat sa mga group. Minsan pag nagme-message sa inyo, so ingat kayo dyan mga tol kasi nga ayaw ko na lang magsalita tungkol dyan kasi nga may mga iba naman na legit na naglalakad pero karamihan dyan nangi-scam. Kaya nga ang sabi nga nung Grab nung nag-apply ako sa Grab noon bilang ad driver, kasi nga ito yung kinuha ko sa sasakyan assume balance to, tapos yung
may-ari nito kakilala ko mismo, kaya walang problema sa akin. Kaya nga sa mga kumukuha ng assume balance dyan na Grab ready, siguraduhin nyo lang mga tol na makikipag-coordinate yung may-ari ng sasakyan. Dapat sila mismo dapat ang kausap nyo, hindi yung ahente. Sila dapat para pag nagkaroon ng problema, hindi kayo iiwan sa ere. Kasi kapag nagkaroon ng problema at iniwan kayo sa ere, dali ang pera nyo mga tol. Tapos paano na lang kung yung kinukuha mo panghulog sa sasakyan dun mo lang inaasa sa Grab. Paano na lang kapag na-deactivate ka? Di sayang yung pera mo, yung pinanghulog mo, yung inassume mo, na binayad mo, yung cash out. Hatak pa sa sasakyan mo, sayang ang pinagpaguran. So ganun lang mga tol, ingat kayo dyan sa unang-una sa assume at sa mga fixer. So hindi po basta-basta dyan ang pinaka the best na payo ko sa inyo, magtanong kayo lagi sa mga datihang Grab driver. Lagi kayo magtanong doon o kaya doon sa mga operator na nakakaalam ng proseso ng mga papeles about dito sa Grab. So ganun lang mga tol, tandaan nyo yan. Napakahirap po hanapin ng pera. Yan po ay pinaghirapan natin ng matagal, tapos mawawala lang ng sandali lang, parang hangin lang. So ganun lang mga tol, sana nagkaroon kayo ng konting idea. Kahit paminsan-minsan lang tayo nag-upload, sana nakatulong tong video na to. At i-follow nyo pala ako dun sa page ko, sa Facebook page na Tongbits Official mga tol. Follow nyo ako dyan kasi nga marami akong mga video dyan na about sa mga traffic rules, sa lahat ng mga dinadaan ng critical na nakakalito, na maraming nahuhuli, para naman kung sakaling sasabak na kayo sa kalsada, kahit papano nabigyan ko kayo ng tips at nagkaroon kayo ng konting idea. So ganoon lang mga tol, maraming salamat at thanks for watching. Bye bye.